Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation! Amen. Magandang gabi, Huya, sir. Good evening, Padre Tony, sir. Amen, sir. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Lumabas na siya ng buo. Hindi na sumisilip, lumabas Hindi na. Dati ganyan lang. Oh, Buo na siya, lumabas. ang bihira. Yun. Inaabang-abangan ng mga kids. At syempre sa ating mga nagagandahang mga Lumabas na din. co-host. Yun. Sister Sai, good evening. Sister Rona and Sister Ara. Good evening po. Ang tanong, Padre Tony, anong gagawin natin? Anong gagawin nga ba natin? Lumabas na siya. Lumabas na. Let's sing Merry Christmas. Pambihira. O, di ba? Kasi lumabas na siya eh. Pwede mong pakituloy, Huya. Wag na. Yun, Pambihira ituloy pa. natin yung topic ngayong gabi. Yun. Yung mga viewers natin, Huya, biglang gusto nang kumanta eh. Gusto Teka. nang tiktungan eh. Mag-special shoutout muna ako. Sige, Huya, sir. Nag-request siya habang matraffic daw. Ara, sino? Ayun, si Marnie Pakapak. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yun, Nanonood special ngayon. shoutout to you, Special Marnie, habang shoutout. matraffic. Yes. Shoutout to you. Amen, amen. Maraming salamat po sa patuloy pong pagsubaybay. Kaya po as of now, we have 54 viewers. Patuloy lamang po natin na i-share yung ating pong link, no? Para mas marami pong makaabot ng ating pong programa. And I do believe na marami po tayo matutunan ngayon pong gabi sa ating pong topic. Alright? So bago tayo magsimula sa aking pong mga co-host, bumati po muna tayo ng mga viewers po natin ngayon pong gabi. Ma'am Ara. Alright, muli magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun. At maraming salamat po dahil nagkita-kita muli tayo sa programang The Preparation. At syempre, special shoutout muna sa ating mga lives audience po natin ngayong gabi. Good evening po sa inyo lahat. Ayan, marami po sila. Ayan, good evening po. Syempre sa grupo ko po sa Team Fearless, especially po sa aming leader na si Sir Emilio Daef. Ayan. Very supportive yan. Lagi niyo po sinasabi niya na huwag siyang babatiin, pero kabaliktaran yun. Ibig sabihin, batiin ko siya. At ganun din po yung mga nauna na Sinasayko ka po. lang pala, ha? Yung mga nauna na pong nanood sa atin, nandyan si Ma'am Noyce Navarro. Good evening po. Si Ma'am Cecil Ampig. Good evening po. Si Ma'am Jasmine Hello po, Abanto. Tita Ma'am Cecil. Helen Hermosura. Si Ma'am Ashley Grace Comighod. Ma'am Moriel, good evening po. Si Ma'am Hello Emily po, Ate Randicho. Si Ma'am Marites Nape. Si Ma'am Rosana Hineta. Sir Ian Juarez, good evening po. Si John Joel Nool. At Amen. ganoon din si Sir Louis Ruiz. Si Uy. Brother Sam Derilo, dyan po sa Baa. Brother Good Sam. evening po, Brother Sam. And si Ma'am Belinda Regalado, andyan, kasama na Hello po po. natin. Len, shoutout to you. At si Ma'am Lucy Bilo, good evening sa iyo, Ma'am Lucy. Hello Si po, Ma'am Jeric Lucy. Tejano. At ganoon din po si Ma'am Jean Tadeo na kanyang birthday po Yes. ngayon. Happy birthday po, Ma'am Jean. Jean Tadeo. Si Bihira. Sir Rico Amen, Formanes Jr., kasama na natin. Si Ma'am Joanne Terencio. And ganoon din po si Sir Raul Tagbo, kasama na po natin ngayon. At ganoon din si Ma'am Ma'am Melay, kasama na rin natin ngayon. Amen. At ganoon din Classmate po ko yun si eh. Ma'am Joy Dumenden. Good evening po. At ganoon din po sa iba pang mga kasamahan natin dyan na kasalukuyan po na mukhang nag-iisip pa sila kung manunood o hindi. Huwag na kayo mag-isip. Grabe, Manood no? na po kayo, especially Nag-iisip po pa talaga, ah. sa ating mga team preparation. Shout out. At ganoon din po kay Ma'am Ria Joy. Good evening po sa iyo, Ma'am Ria Joy. Ayan po. At abangan nyo po yung mga programa natin ngayong gabi at for sure tayo po ay mag-enjoy. And Ma'am Sai, meron po po Amen. ibabatiin, Ma'am Sai. Yes, Marami itong babatiin si Ma'am Sai. yes, yan. Shout out natin si Ma'am Linda Morse at si Sir Randy Dingding. Hello po. Si Sir Jingel, Amen, amen. ang aming leader sa Team Patient. Hello po. Yan. Si Ma'am Joanne Terencio, si Ma'am Nenita Bofe. Hello po. Si Marvin Noot. Hello, Arvin. Kamusta Amen. ka dyan? Si Sir Sergio. Hello po, Sir Sergio. Good evening po. Si Carol Miana, Lori Omili. At I would like to greet a Yes, special, special mention. shout Special out to mention. our live viewers. Si Sir Spencer! Good evening, Hi, Sir Spencer! Spencer! Brother Spencer, special Oh, shoutout. yan. That's a special greetings, Yes, okay? we're going to speak English. From us. Okay, Yes. later. 5 Group hug. second English. Okay. Okay,
That's finished, Ah, okay? that's all, sir. That's all. It's your turn naman, sir. Ma'am Rona. Ayun, uunahin ko na si friend Alfonso. Kanina pa yan nagpapa-shoutout. Ayun, Talaga? isa sa viewers natin. And of course, Ma'am Sai, ang birthday din ni ngayon ni Gian Blanca, ang pamangkin ni Ayun. Ma'am Christy. West Bank Amen, family. amen. Sana Happy makatikim tayo ng handa. Yun. At tanungin natin si Ninong Roy. At sa lahat po ng viewers namin ngayon, si Sir George, ang kagrupo niyo, Ma'am Sai, ay, nandito Yes, sa live. kita ko si Sir Wow. George. Sir Sir George. kay Sir Mukhang Iba talaga si iba Sir ang Jo- ngiti. Ibang Oo, smile. tagumpay. Yun, malapit na daw. Isang And si, kagalakan. Malapit na Christmas. Ang Christmas. Malapit na Amen, ng amen. December. and Yun. sir, nanonood po si Father Willie Chavez. Ang sabi niya, paki-shoutout si Miss Odette. Ayun! Ayun! Shout out to you, Ma'am Hello, Odette! friends. Hi, Ma'am Special Odette! shout out to you, Ma'am Odette. And syempre, sir, saan ba si Ma'am Tina, sir? Ang sabi niya sa, from Biak na Bato, Bulacan. Bulacan, shout out to you. Bulacan. Hello, Ma'am. Sister Christy, pero dapat mamaya pa ito kasi special shout out. Ay, special. Oh, Sorry oh, naman, to the sir. max, Ito man. naman. Nagagawa ninyo eh. Ayun. Oh, ay, Yun. Sabi ni Ma'am Moriel, pa-shoutout daw kay Jose Marichan. Yun. Ayan. Kasi nakalabas na siya. Nanonood din po si Ma'am Chona. Ayan, at nanonood marami din. natin tayong mga pastors na kasama, like sila Yes. Pastor Bernard, Pastor Jed, and sa lahat po ng mga viewers namin ngayon, maayong gabi sa tanan. Amen, amen. Alright, so marami pong salamat sa ating pong mga naggagandang co-host na nag-recognize ng ating pong mga viewers. Kuya, basahin ko lamang po ito saglit. Sabi po ni Ma'am Noyce kanina, Sir Roy, nabitin kami sa song mo. Sir Roy, Paano ba nabitin yan, kanina Man, eh. naman. Huwag po kayo magkalala, Ma'am Noyce. Itutuloy po namin ito mamaya after the show. Ay, Sir, may pahabol Yes. ka shoutout po. Si Ma'am Jen Afaga. Good evening po sa inyo dyan at sa mga kasamahan mo. At keep on watching. Si Ma'am Dayan din po. Kasama na natin. Ma'am Dayan Valencia. Dang, shout out to Ayan. you, Dang. Amen. Sister Noise, don't say bad words. Amen, Hindi sa atin yun, amen. kay paring Jose yun. Si parang masaya. Well, anyway po, no, and of course, nagpapasalamat po ako. Actually, pag nakikita ko Sir George na kasama natin dito, na-encourage talaga ako. ay, Seryoso. grabe. Seryoso. Brother George, good Nakakatawa. evening. Sir Yan. George, Good evening. ah. Good evening, Kaya- Brother Spencer. Good evening, Brother George. Amen. Please keep on watching here, Sir George, no, para patuloy na ma-receive natin yung biyaya sa patungkol sa ating pong topic, no. Napakaganda po yung topic po natin for the past 2 episodes po natin na ating pong programang The Preparation. Para po sa mga viewers po namin na ngayon lamang po nakapanood ng ating pong programa, no, this is our part 3 ng ating pong topic, sino ang dapat mong mapangasawa? Yun. Sino ang dapat mong Sir, mapangasawa? in English, In English, In Sir Roy, English, Sir please Roy. help, In help, English. help a friend. yes, in English for Who- our Who friend am here. I supposed to marry? Oh. Who should I marry? Yes, that's our Who should I topic. marry? Yun. Who should I marry? Dapat yun, asawang babae, asawang lalaki. Yes, sir. Yun. Hindi nanay, say. Ay, Maliwanagin ko lang, ay. say. Sa unang English yun, baka marinig pa niya eh. Oh, yeah. And Brother Tony, last week, Yes, sir. we ended sa isang katanungan. Yes, sir. Sa isang statement. Pwede mong bangit yung statement na Napakaganda yun? po nito. Nagbigay tayo ng isa pong statement sa mga kabataan po natin, especially sa mga kalalakihan. Tayo po ay nag-iwan ng mensahe na sinabi po natin, can you produce the image of God? So dito po muna tayo magsisimula for this, sa parte po natin ating po programa for tonight. Pero may mga iilan pa po tayong i-discuss regarding po dito. Balikan lamang po natin saglit dahil alam niyo po mga kapatid, no, sa paghahanap ng dapat mong mapapangasawa, nais ko lamang po na-emphasize yung dapat. Kasi sino man ang pwede po natin, pwede naman tayong pumili ng kung sino man ang nais ninyong asawahin, pero alam niyo po mga kapatid, we should focus sa salita po na dapat, no? Well, mga kapatid, no, naway nakikita po natin yung mga points na ibinabahagi po natin sa programa po natin na kung saan nakikita po natin yung kahalagahan ng topic po natin regarding po dito. Kasi alam niyo po, katulad nga po ng palagi po naming sinasabi, if we are looking for the right person for us, dapat palaging merong purpose. Ulitin ko po, no,
dapat palagi pong merong purpose, no? At kung ang pag-aasawa yung ating pong hinahanap, syempre kinakailangan nating bumalik palagi kung sino po yung author ng pag-aasawa. Wala pong iba kundi yung ating pong Panginoong Diyos. At ang Panginoong Diyos ay nag-order, ay nagbigay po sa atin na sinabi po na kinakailangan nating mag-multiply. At ang imo-multiply natin ay wala pong iba kundi yung imahe po ng Diyos Yun. at makapagbigay po tayo ng glory sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya ngayon pong gabi na iniwanan naming tanong last Friday sa mga kalalakihan, this is our question for you. No, hindi lamang po sa kalalakihan, pero nais ko lang po emphasize. Yan. Can you produce Nun. the image of God? Sir Roy, sir. Alam mo, Brother Tony, since God is the author of marriage, at ang Diyos ang nagbigay sa pinakaunang lalaki sa kanyang asawa, si Eve. Ibig sabihin, it is God's plan na pag nag-asawa tayo, we should be able to produce somebody, a child, in the image and likeness of God. Ibig sabihin, katuwang dapat ng lalaki ang maging asawa niyang babae, at katuwang ng babae ang maging husband niya. Sila ay partners to be able to raise up a godly family. Bakit godly family? Sabi mo nga, Brother Tony, last week we ended with the question, can this woman, young man, or can this man, young woman, help you to raise up a godly family? Amen. A child in the image and likeness of God. Kung hindi, sala ka sa plano ng Diyos sa buhay mo. Yeah, that's right. Alam mo, Brother Tony, ako'y nalulungkot tuwing may nakikita akong mga magulang, bagamat yung iba sa kanila, out of innocence o walang kaalaman, yung hinahayaan na yung mga anak nila na magpahaba ng buhok. Hinahayaan na yung anak nila na kung sumagot sa kanila, medyo balagbag. Yeah. O tinan mo, parang matanda na magsalita, oh. Alam mo, sinasabi sa Biblia, hindi mo na kailangan turuan yung bata gumawa ng mali. Kasi automatic eh. Bakit? Nasumpungan sa bata yung kalokohan eh. Yeah. Di ba? Foolishness, nasa kanya na yan eh. Ibig sabihin, it's bound. Nasa atin, nasa mga bata, yung paggawa ng mali. Ang dapat ituro sa mga bata ng magulang ay yung tama. Amen. Amen. Ibig sabihin, That's right. bago mo siya turuan ng tama, sawayin mo muna ang mali. Kasi kusang lalabas ang mali sa bata. Kahit hindi mo siya turuan. The mere fact na hindi mo sinaway ang mali, may pagkukulang ang magulang doon. Ang tanong, lalaki, yung babae bang ito, o babae, ang lalaki bang ito, ay maging partner mo sa pagpapalaki ng isang godly na bata. Amen. Amen. That's right. Maganda po yan, no? Actually, yan po ang karaniwan na nakakaligtaan po natin regarding po sa pag-aasawa. We will always see to it na maipakita po natin yung Diyos sa papasukin po nating relasyon. Kaya napakahirap po na maipakita natin yung imahe po ng Diyos kung ikaw mismo lalaki, hindi nakikitaan po nito. No? Alam niyo po mga kapatid, ito po ang focus ng lalaki. Gustong-gusto nating maghanap palagi. Di ba? Yan. Pero nakakaligtaan natin to validate ourselves kung tayo nga ba ay nakakapag-produce ng imahe po ng Diyos. Teka, Brother Tony. Yes, sir. Sir Roy, sige po. Pwede mong himayin Ayan, ng konti yan. Himayin natin ng konti yan. Kasi maganda yung sinabi ni Brother Tony. Ang lalaki, naghahanap ka ng matinong babae. Yun. Tama. Sir. Di ba? Tama, sir. Ang tanong, young man, tayo ba ay matino? Yun. Di ba? Kasi sir, yung matinong babae, naghahanap din ng matinong lalaki. Yes, Ang sir. tanong, young man, ang Yun. babae yan ba ay matino? Yan. Yun. Yun. Tama. Tama, sir. Wala namang lalaki pipili ng babae na palaboy-laboy lang. Yun. Tama. Na walang kinabukasan. Di ba? Na pangit yung ugali. Ang tanong sa kalalakihan, bagamat yan ang gusto mo, young man, ganyan ka ba? Tiyakin natin muna, bago tayo na maghanap na maayos, maayos tayo. Totoo yan. Amen, That's right, sir. sir. Amen. Tama po yun, no? Actually, nabanggit nga po natin kanina, Huya, no? Ito po yung karaniwan ng mindset ng isa pong kabataan na nais pumasok sa pag-aasawa na may mga bagay silang nakakaligtaan. Gusto palagi yung makapag-please sa kanila pong mga mata, na sa tingin nila na makakatulong sa kanila, pero mismong sarili nila ay hindi nila kayang ma-check. No? Kaya napakaganda po ito, especially sa mga kalalakihan, because we are, alam niyo po, ang plano po ng Diyos sa atin ay maglilid ng tahanan.
No? Kung tayo po ang maglilid po ng tahanan, we will always see to it na dapat tayong ang unang-una makikitaan na meron tayong imahe po ng Diyos. Amen. No? Kanina nabanggit po ni Sir Roy, no? Matino ka ba? Tama ba, Huya? Kanina na. Siyempre kasi ikaw, naghahanap ka ng matino eh. Lalaki, di ba? Tell me, young man, saan ka maghahanap ng babae na gusto mong mapangasawa? Sa tabi-tabi? Messenger daw, sir, sabi nitong Sa katabi. Messenger? Sa Facebook? Sa Facebook? Di ba? Sa may Christmas lights? Ay, Patay sindi? Ano kaya Ay, yun? oh. Doon ka ba maghahanap? Ayaw mo nun. Kasi gusto mo, dadalhin mo sa tahanan, sa bahay. Gawin mo asawa mo. So matino ang gusto mo, maayos, ika nga. Godly, di ba? Yung ika nga, walang nakaraan na kumbaga, pure na talagang para sa'yo. Ang tanong, young man, ganyan ka ba? Yun. Sa hinahanap mo. Yes, Yan, sir. yan. Kaya regarding po sa katanungan namin na can you produce the image of God, you must be spiritually or you must be spiritual to do that. Ulitin ko po, kinakailangan po nating ma-check yung ating pong spirituality. Kasi napakahirap na maipakita po natin yung imahe po ng Diyos sa ating pong sarili kung tayo rin po mismo ay poor spiritually. Kaya mga kapatid, sa mga kalalakihan po ngayon pong gabi na nagnanais na pumasok sa buhay pag-aasawa o naghahanap ng sino ang dapat mong mapangasawa, napakagandang katanungan po ito eh. Are you spiritual? Amen? Are you spiritual? Kaya pag nakitaan po natin that we are spiritual, alam niyo po mga kapatid, napakadali na maipakita natin yung imahe po ng Diyos. Kasi kung tayo po ay guided ng salita po ng Diyos, guided tayo ng ating pong Panginoon, hindi nyo na kinakailangan magpakitang tao, automatic mo nakikita yun sa pamumuhay mo eh. Totoo, sir. Hindi mo na kinakailangan na ipakita na ikaw ay sa pag-perform ng ministry mo para maipakita mo na ikaw ay spiritual. Pambihira, magpapaka-busy-busy ko na yan. Pero pag hindi napansin, nawawalan ng gana yan eh. Yun. Ay. Siyempre, nagpapabisi-bisi pag may nakatingin. Ay. Yes. Ang tawag doon, pa-impress. Tama, Yun. sir. At nakalimutan na yung spirituality natin dapat is lifestyle. Ibig Yes, sabihin, ma'am. yun Amen. na yung habit mo, buhay mo na yan. Amen. May nakatingin o wala, ganun ka. Teka, sandali ba, Tony? Sir Roy. Bugbog ng mga lalaki Ay, hey. Parati lang. Sa babae, ganun din naman Sir, eh. lahat, sir. Ganun din naman eh. Yes po. O, di ba? Ang gusto mo, yung matinong lalaki. Oh. Ang gusto mo, yung tahimik lang. Oh. Ikaw ba, sabay, tahimik ka. O, di ba? Ang gusto mo, yun hindi pala kwento. Oh. Ikaw ba, hindi ka Marites, Marisol, Mariposa, Oh. Maricon. Yun lang. O, di ba? Yun lang. Yun. So, dapat, bago tayo maghanap sa iba, tiyakin natin na tayo mismo. That's right, sir. And Amen. it takes character to do that. Amen, sir. Amen. And ang character ba dito ni walang course naman sa kahit anong kolehiyo, kahit anong paaralan na nagtuturo about character unless ang basihan natin sa school yan ay yung salita ng Diyos. Yes, sir. Amen. Kasi Tama po wala yun. namang tamang equation o tamang sukat o tamang formula na magbibigay ng equals good character. Ang tamang character, tamang asal ay makukuha mo lamang sa salita ng Diyos. That's right, Tama, sir. sir. Amen. So, kaya po mga kapatid, no, kaya sa pag-aasawa, no, dapat kinakailangan po nating malaman, kinakailangan natin maging spiritual dahil ang pag-aasawa is spiritual. Tandaan po natin yan palagi. Kaya napakahalaga na yan ang dapat nating unang-unang i-check. Kaya mga kapatid, no, nais ko lamang magbitaw sa inyo ng onti po mga statement na isinulat ko po dito, Huya. No? Ang magandang babae ay hindi pangako na magandang imahe ng Diyos. Ay. Tama. Ulitin ko, Huya. Meron pa kasi yung catch dito eh. May catch Isa pa yan. opo. Sige. Ulitin Ang mo. maganda- Himayin mo na maigi. Dahan-dahan mo. Ito, Huya, no? Bitawan na natin. Ang magandang babae ay hindi pangako na magandang imahe ng Diyos. Eh, lalong-lalo na pag pangit. Ay, grabe naman yan. Joke lang, Huya. Pero, Brother Tony, ang dagdag doon, Brother Tony, ang dagdag doon, ganun din. Yes. Ang matipunong lalaki, ang gentleman na lalaki, Yun. hindi ibig sabihin, ganyan, nasa kanya na ang kaugalian ng Diyos. Amen. Check. Amen. Kasi Kahit may sabi muscle. niyo nga kanina, Brother Tony, pag maraming tao, masipag. Pag maraming tao, maayos ang bihis. Bakit? Yes. Nagpapa-impress. Yes. So, young ladies,
Say, young lady, Yes, sir. huwag kayong madala sa ganyan lamang. Yun. Amen. Eh kung wala kang alam na ibang paraan, paano mamili ng mapapangasawa mo, ang gawin mong batayan ay yung nakikita na mata mo. Yun. Eh, looks can be deceiving, Brother Totoo yan, Tony. kuya. Sir. O, narinig Diba? niya yan, ha? Amen. Yun! Pakiulit. Narinig nila yun. Narinig niya. Narinig nila, sir. Nila. Narinig mo yan, sabi ni Ma'am Sai. Narinig Yun, niyo yan, ha? Ma'am Sai, in English. Ay, nako. Wag na lang daw. You heard Wag that. yan. You heard that. Copy? Well, anyway, kasi baka sa mga viewers natin, nagbibiro lang po kanina, no? Sa sinabi ko po, no? Kasi baka masamain nyo po, no? Oo. Well, anyway po, no? Balikan ko lamang po saglit po yan. Kasi ito po yung karaniwan na nagiging mali natin. Dahil masyado tayong nakafocus sa looks. Yes, sir. Kaya, no wonder, there are times na may nagpapaalam sa inyo, mga young people, pambira yan kaagad yung nakikita natin, yung looks eh. Pag nakita natin na hindi gaano ka, alam niyo po yun, Huya, no? Hindi gaano pleasing sa inyo pong mga mata, pambihira, ang iniisip kaagad, ay, papaano na Hindi kaya ito. magiging imahe ng aming magiging anak? Yes. Yun ang iniisip eh. Hindi man lang iniisip na sinasabi nga natin, makakapag-produce ba kaming dalawa ng Yun. imahe ng Diyos? That's the point. Kaya po mga kapatid, sa mga kalalakihan at mga kababaihan na nag-iisip at patuloy pa rin nating nagiging basehan yung ating pong itsura sa panlabas, kalimutan po muna natin yan. Yan. Dapat mag-focus po tayo kung ano po ang imahe ng Diyos at hindi po ang imahe ni sister. Ayun. At hindi rin ang imahe Ni ni brother. brother. Yun. Ayun. Alright, sir. Huya, sir. Yun, alam mo, importante yan eh. Kasi again, it will not equate to godliness. Kasi ang tamang asal ay nakikita sa loob. Nasa loob yan. And then it will manifest on the outside. Outside, sir. So many times when we look at other people physically, based on what we see sa ating mga mata, hindi mo nakikita nasa loob. Manging judgmental ka. At akala mo, ganyan siya parati, matipuno, mabait. But again, sabi ni Brother Tony, it will not equate to godliness. Eh buti kung hanggang ngitian lang kayo. Di ba? Eh ang pinag-usapan niya, will this young man or young lady help me produce a child in the image and likeness of God? Amen, sir. Kung ang asal niya sa loob ay hindi godly, hindi maka-Diyos, lalabas yan, ano ituturo niya sa bata niya? Yes. That's Like right, sir. begets like. Amen. Di ba? Kung ano ka, yun ang produkto mo. Eh, kung ang nakikita mo lang ay magaling pumorma, maaaring yung anak nyo magaling pumorma. Bata pa lang. Ba't yung tamang asal wala sa kanya? Walang Hindi godly yun. In short, sala ka na sa plano ng Diyos that you should be able to raise up a godly family. Amen. Amen. But ito, maraming reaction to mga ladies sa kaliwa Sir, ko. Eh. sir, basahin ko lang po yung comment ni Ma'am Moriel. Sabi po niya, marami naman tayong magaganda na may prinsipyo din ng salita ng Diyos. Oh, ma'am, iilan-ilan na lang kami. Yes. Tama siya doon. Meron naman. Hindi naman natin sinasabi na ano. Bakit parang ang tama nag-react? Yung mga live audience natin, grabe ang reaction. Eh. Merong Ma'am Moriel! May nahulog sa upuan. Ma'am Moriel, if you agree, type yes. sobrang agree. Oh. So yun yung ano sir, yun kasi yung kagandahan na dito tinuturuan natin ang mga kabataan kung ano yung unang pagandahin. Yung magandang asal, magandang pag-uugali na susunod na lang yung sinasabi po ni Sir Roy na manifestation na lang yung physical beauty. Dahil kung maganda nga yung kalooban mo, automatic yan eh. Yun yung sinasabi ko palagi sa mga estudyante ko, sir, na yun yung kagandahang hindi na itatago. Amen. Pero kung hindi maayos yung loob mo, hindi din yan maitatago ng lipstick, ng kilay mo, lahat Totoo na yan. ng Tama ano. yun. Tsaka, Brother Tony, talagang hanapin mo na maigi kasi mailan-ilan na lang sila, sabi ni Sai. Diba? Amen! Oh, di ba? Pakiusap po. Ito na nakikita nyo na eh. Huwag na kayo magbulag-bulagan. Sabi ni Sir Roy, mahirap daw hanapin. Ang laki ko, di ba nakita? Mira, Kasi mailan-ilan na lang kayo, Sai. Mailan-ilan na lang kasi kami. maganda na, tapos maganda pa yung Ay. asal, di ba? Ay, Yun. salamat At sa ang kape Panginoon. mamaya. Amen. Oh, may amen. comment naman dito si Sir Willie. Yan, Chavez. sige, Sabi maganda ni Sir Willie Chavez, i-check po natin kung paano niya itrato ang kanyang magulang at kapatid. Check. Check. Yes, Tama tama. yun. Check. Tama yun. Tama yan. Ayan. Alam mo, Brother Tony, maganda yung sinabi ni Brother Willie. Kasi yung young man o young lady naghahanap ng mapapangasawa niya, syempre, ang nakikita niya, ang pinapakita sa kanya
is always the better part. Di ba? Kahit si Brother Tony, palagay ko, Sai, nung binata pa yan. Yeah. Di ba? Yung better. Dito pala siya. Ay. Dahil si Ma'am Kahit Gang sino sa- naman sa Ma'am Gang. atin, we would always like to show our better self. Amen. Di ba? Ito yan, kahit sino naman. Oo, so wag tayong madala doon. Kung young man, naghahanap ka, o young lady, you're looking for a partner in life, praying for somebody, ano ang isang batayan na maganda, na magbibigay siya ng ugali ng lalaking yan o ng babaeng yan? Sabi ni Brother Willie Chavez, obserbahan mo paano niya tratuhin ang kanyang magulang. Totoo Sir, yan. Sir Roy, Kung siya Sir, may magalang sa magulang niya. correct. Sir Roy, teka lang, shout out ko lang yung nanay ko. Makakain ka na. Ayun, Magalang yun. siya, Gam. Magaling siya mag-alaga ng kain ka din nanay dyan, niya. Gam, ha? Oo. Oh, matulog kayo na maaga. Yun. Alam mo na. I love you, Mami. Okay na. Sir, okay na, sir. Pwede. Sa mga Maalaga to. sa mga searchers dyan. Sabi nga po ni Ma'am Noyce, rare species na po, Ma'am Cyrene. Rare species. Mahirap na daw mahanap. I love you, Ma'am Noyce. Ito na nga, nakikita nyo eh. Huwag na, yun na. Di ba? Kaya po mga kapatid, no, sa mga kababaihan po, napakaganda pong reminder po sa bawat isa po sa atin. No? Huwag tayong mag-focus sa imahe outside sa mga kalalakihan. Kundi dapat ang maging mindset natin, no? Sino ang magbibigay sa inyo ng panibagong bunga, amen? Na mag-produce ng imahe ng Diyos. Kaya last Friday, iniwan ko po sa inyo yung sinabi ko po no? It's not about the figure. Sir, Ayun. figure. Ay, sorry. It's not about the figure. Yan. Lakas-lakasan. It's not about Sama, the sir? feature. Ayan. But it's about on what you are going to produce. Amen. Naway, naging maliwanag po yan, no? Sa bawat isa po sa atin. At prayerfully, ay meron po kayo nakuha regarding po dyan. Alright, so ngayon pong gabi, Sir Roy, no? We are searching. Searching, no? Naghahanap tayo ng mga rason. Tony. Sir Roy, sige po. Sabi ni Sai, di lang naman ikaw eh. Saan narinig mo pala? Ako din searching eh. Nagmumurmur pala dito sa gilid ko. Baka sabi niyang, we are searching, di lang naman kayo eh. Tuloy mo ba? Tuloy mo. Eh, ina-address ko lang kasi para sa lahat, di ba? Di ba? Well, anyway po, no, we are searching kung sino po ang karapat-dapat, sino ang dapat pong mapamangasawa. Ngayon pong gabi, meron po kaming nais na basahin po sa inyo para mas maganda po ang pagkakalatag po ng mga points na maibibigay po namin from the book of Genesis, chapter 24, verse number 1 to 4. Ma'am Ara, pwede po bang pakibasa? Ayan, Genesis chapter 24, verses 1 to 4. And Abraham was old and well stricken in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. Verse 2, And Abraham said unto his eldest servant of his house, that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh. Verse 3, And I will make thee swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites among whom I dwell. Verse 4, But thou shalt go unto my country and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac. Yun. Alright, so maganda po ito, no? Naway, if ever man na meron din po kayong Biblia, napakaganda na ma-check nyo rin po ito para mas maging maliwanag po sa bawat isa po sa atin. So, bibigyan ko lamang po kayo ng konting background regarding po dyan. Kasi magfo-focus po tayo sa sinasabi po natin na same kind. No? Same. Kasi, syempre, bilang isang Kristiyano, naghahanap tayo ng kapareho natin. Alangan maghahanap tayo ng kakaiba, paano natin maipoproduce yung imahe ng Diyos. Kung for example, itong imahe na ikaw ay meron ka, tapos yung magiging asawa mo ay merong iba namang imahe. Mixed multitude, sir, ang Mixed kalalabasan. multitude. No? Kaya po mga kapatid, no, napakaganda po ito sa account po ng Biblia na kung saan dito po natin makikita na si Abraham ay matanda na. No, si Abraham ay matanda na at nakita po natin Si Sardin daw, sir, matanda na. Bakit na? Niya, sorry. Kanina, Brother Ay, sorry, Tony, wala. nung sinabi mo na, we are searching, sabi ni Isay,
Ako rin naman eh, bilang kayo eh, di ba? Nung sinabi mo na, si Abraham ay matanda na, sabi niya, di lang naman siya eh. Siya pa rin. Siya pa rin. Bakit pa pala sagot ako ngayong gabing to? Sir Tony, go ahead po. Alright, sige po, no? So, dito po natin makikita si Abraham ay matanda na. At kung makikita nyo po sa verse number 1, sinabi po dyan, and the Lord had blessed Abraham in all things. Ibig sabihin, dito po natin makikita mga kapatid na pinagpala ng lubos ng Diyos. Kahit ang matanda buhay ng na. Abraham. Kahit matanda na. Oh, Kaya may kung matanda ka pag-asa na pa. kapatid, pinagpala ka pa rin. Pinagpapala pa rin. Ayun. Hindi, biro lamang po, no? What I'm trying to say is, mga kapatid, ito pong tao pong ito ay lubos na pinagpala na ang kanya pong puso ay pagpalain din ng kanya pong anak. Check. Alright, so di dyan po natin mababasa po yan. So kung makikita po niyo, dahil tumatanda na nga po si Abraham, meron po siyang inutusan na servant na kung saan pinahanap niya ang kanya pong servant na dapat mapangasawa. Ulitin ko po, dapat mapangasawa ng kanya pong anak na si Isaac. Alright. So kung mababasa niyo po dyan, sa verse number 3, kung makikita niyo po dito yung gravity, yung tindi ng ninanais niya na mangyari para makapag-asawa ng maayos ang kanya pong anak. Sabi po dito, sa verse number 3, and I will make this swear by the Lord, the God of heaven and the God of earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites. Bakit? Ano po ang rason kung bakit ayaw niyang makapag-asawa po siya ng mga daughters ng Canaanites? Kasi ang Canaanites, sila po ay meron pong kasalanan na idolatry. Ibig sabihin, sila po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya kung mapapansin niyo po mga kapatid, na pinapapili po ni Abraham ang kanya pong mapapangasawa na hindi po siya mapufall sa mapipili niyang asawa na siya po ay ito po ay idolatrous, no? Kaya sana po ay nakita po natin yung kahalagahan po nito. Tuloy po natin yung verse, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of Canaanites, among whom I dwell. Verse 4, dito po tayo mag-focus. But thou shalt go unto my country, amen, and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac. The question is, bakit ganun na lamang po yung desire ng kanya pong tatay na siya po ay magkaroon, no, ng mapapangasawa na katulad ng kanila pong kindred, no? Katulad po ng kanila pong pinanggalingan. Alright? So, bakit? Magbibigay lamang po ako ng points po dito para mas makita po natin kung ano po yung purpose po niyan. Because we are talking about the same kind. If we are searching kung sino po ang dapat mong mapapangasawa, dapat makita po natin yung same kind na iyon. Okay? So, to answer that, it was revealed by God through your godly parents. Ulitin ko lamang po mga kapatid, no? It was revealed by God through your godly parents, no? Kaya po, mga kapatid, mga kapwa ko, mga ka-team prep, no? Alam niyo po, meron po kayong mga godly parents, no? At kung saan ang Panginoon po ang mismong nagre-reveal sa kanila kung sino po ang mas nararapat po sa inyo na maging asawa po ninyo, no? Kaya po mga kapatid, kung meron mang nire-reveal ang Diyos, no, sa inyo pong mga magulang, and of course, naniniwala po ako dahil sila po ay naturuan din mula po sa salita ng Diyos from our pastor, alam niyo po, wala po silang ibang desire, kundi makapangasawa kayo nang wala pong iba, kundi maging same kind po natin, no? Kaya po, wag natin kukontrahin yung ninanais, no? Wag po nating kontrahin yung ninanais ng ating pong mga godly parents, kundi pakinggan po natin sila. Mga kapatid, ulitin ko lamang po, no, kasi meron namang sinabi sa akin si nanay. Yun. Meron namang sinabi sa akin si tatay. Yun. But the question is it godly? Dapat ma-emphasize po natin yan that ng bawat parents po natin na kung saan na sila po ay lubos na ginagamit po ng Panginoon sa gawain or sa ministry,
wag na wag po ninyong babaliwalain ang kanila pong mga advice. Brother Alright? Tony, Sir Roy, sir. alam mo, ako personally, hindi ako gaanong kinakabahan sa mga kabataan sa church. Yes, sir. Kasi narinig nila sa atin eh. In fact, this show has been primarily intended for the young people of the church. But over the years, nag-expand tayo. May mga sa labas, hindi members ng church, but God bless you, mga taga-subaybay namin, na hindi naman members ng church, but they listen. And they pick up the principles from the Bible. Kaya importante, kasi pag Sunday, wala siya sa church, etong show natin is an avenue for them to be able to hear biblical principles sa paano pumili ng mapapangasawa. Marami sa atin, taga-subaybay, may mga anak. So they will be able to train up the children and later on, be able to give them the right advice paano pumili ng mapapangasawa. I believe, Brother Tony, wala namang magulang o wala namang young man o young lady na mag-aasawa, ang hinahangad niya sa kanyang anak ay pangit. Saan man ang magulang na yan, whether may church siya, whether may biblical principle siya o wala, walang magulang sa tamang pag-iisip ang maghahangad na pangit ang maging buhay ng kanyang anak. Totoo yan. Yes, sir. That's right. Totoo yan. Kung wala rin lang siyang plano na pangit ang maging buhay ng kanyang anak, or, balik rin natin, kung ang plano niya ay para sa kabutihan ng kanyang anak, ng kinabukasan ng kanyang anak, dapat ang parent na yan, or that parent to be, ay may tamang batayan paano maibigay ang tamang kinabukasan sa kanyang anak. Amen. That's right. Kaya napakaganda po nito mga kapatid, no? Huwag nating isa sa walang bahala yung mga advice na makukuha po natin sa ating pumamagulang. Kasi at the very end of the day, wala po silang ibang concern kundi mas mapabuti. No? Mas mapabuti po yung ating pong buhay. Kaya po, kung ang meron man kayong mga magulang na masyadong alam niyo po yun, pakialamero sa inyo pong mapapangasawa, magpasalamat kayo. No, kasi alam niyo po, nakikita po nila yung yung mga bagay na mas makakatulong po sa inyo na minsan we are truly blinded. Kasi iba po yung nagiging focus po natin. So no? pag sinabi ng nanay pala na ayoko niyan, dapat makinig tayo kahit papano. Makinig. 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 Oo, sige. Makinig. Ba't tumatawa kayo? Hindi, sinabi ko lang. Kasi yung ibang kabataan ngayon, hindi, gusto ko ito ma. O yun, Di ba? gusto nila. Siya ang gusto ko. Bakit? Kayo ba magsama? Oh, di ba? Yung mga Yeah, ganun, yeah. di ba? That's right. Pero alam niyo po mga kapatid, alam ko naman, ang bawat isa po sa atin, nakikita po natin, yung kung ang naging basihan po nila is gusto nila, hindi dahil kung ano man ang katangian po nila, pero ito pong mga magulang natin that they are truly blessed by God, alam niyo po, sigurado ang may advice po natin sa kanila, may advice nila sa atin is for surely para po mas sa ikabubuti po natin para maipakita natin at makapag-produce tayo ng another image ng ating pong Panginoon. Kaya po mga kapatid, dito po sa verse na ating pong binasa, napakaganda po nito no? Naghanap no para sa kanya pong anak, alam niyo po, lubos na pinagbala ng Diyos. At ako po'y naniniwala pag ang naghanap pong ito ay lubos na pinagpala ng Diyos, pambihira, pagpapalain din ng Diyos ang paghahanap nun. No? Kaya po mga kapatid, wag na wag po nating isa sa walang bahala yung mga ina-advise po sa atin ng ating pong mga godly parents. Ngayon naman po, pag-usapan natin yung sinabi ko nga po kanina, same kind. Pag pinag-usapan natin yung same kind, it is a common. Meron tayong common ground, meron tayong pinagkapareho. Tama ba yung aking termino? Tama. Okay, Tagalog po kasi I'm not used to it by speaking Tagalog, you know. Biro lang. Well, alam niyo po mga kapatid, no, ang ninanais po ng Panginoon ay pagpalain ang pag-aasawa ng bawat isa po sa inyo mga young people. At kung nakakita po tayo ng isa pong tao na pinagpala din ng Diyos at meron din pong in-advise sa atin, sigurado yung blessing pong yun ay siguradong marireceive din po natin kung ito po ay susundin natin. Nabanggit nga po ni Pastor ng first episode, hindi nyo na kinakailangan maghanap Kasi kusang lalabas po yan, kusang i-reveal ng Diyos po sa inyo yan. Wow. No? Kaya po if ever man mga kapatid,
no, meron pong kinausap po sa inyo dito ng mga godly counselors po natin. Yan. Alam niyo po, kung makita natin na pinagpala ng Diyos yung buhay po ng tao pong yun, na nagbibigay po sa atin ng advice, magpasalamat ka. Amen. Kasi ang blessing ng Diyos ay maipapasa din po sa inyo. Yeah. No, kaya mga kapatid, no, yung common na yon na pagpapala, no, na receive po natin from our godly counselors, tapos maipapasa po sa inyong pag-aasawa o buhay pagpapamilya, alam niyo po, magpasalamat po tayo because God is the ultimate source of blessing. Kaya mga kapatid, no, kung makita natin na merong advice sa atin yung pastor po natin, wag nating isa sa walang bahala. Amen. Kasi kaya no wonder may mga kababaihan, sir. Yan. Kabadong-kabado. Ayan. Sis, kausapin kita mamaya. Ay. Sir, bakit ako? Pambihira, parang alam ko na yan eh. Pambihira naman. Kasi ayaw niya. Meron ng iba, ano? Kasi ayaw niya doon sa Ay. sinasabi ng pastor. Lalo na sir, pag Allergic. naririnig na, uy, ipapaalam ka daw na no, hindi na pinapansin yung lalaki. Yun. Mahirap po yan. Pero alam niyo mga kapatid, no, magpasalamat po tayo na meron po tayong mga godly counselors na siyang nakakita ng mas maikabubuti po natin. Kaya kung naghahanap po tayo, inire-reveal na nga eh. Ipinapakita na nga sa inyo. Yun. No? Kaya ang kinakailangan na lamang po natin gawin, sabi nga ng pastor po natin, kinakailangan nating, sinabi po ng pastor natin na kinakailangan nating i-obey, at saka ano nga yung salitang yun? Obey and kinakailangan nating, nakalimutan ko na yung word, na kinakailangan nating fulfill, parang ganon, yes. Fulfill yung Tanda-tanda diba? talaga ni Ma'am Sai. Tinandaan ko talaga yung first episode ni Ma'am na yun. Sai. No? Kaya mga kapatid, kung ang nag-advise sa atin ay pinagpala ng Diyos, palagi nating huwag kakalimutan. Pakinggan natin yan palagi. Dahil Si Sir Ara, may babasahin mo na siya. Sige po, Ma'am Ara. Opo, dahil dyan sir sa mga nabanggit mo, ang sabi po dito ni Ma'am Belinda Regalado, thank you Team Prep sa advice and tips kung paano makahanap ng taong makakasama sa buhay. Medyo nababawasan na yung takot ko sa pag-aasawa. Yun ang sinasabi ko, Brother Tony. Ako, mas kumpara ako sa mga members of the church o yung mga may godly counselors. Kasi, pag mahina ang battery ng mic, napapalitan. Yun. Importante that we get the right advice. You may not be a member of the church, but kung may godly counselors, kung may napapakinggan na shows like this, or I believe meron pa namang iba dyan. Sana nga, na nagbibigay ng tamang prinsipyo from the Word of God. Not from the principles of man. Kung paano ang tamang approach sa pagpili ng mapapangasawa, yung mga nakakapakinig ng ganun, Brother Tony, malaking tulong sa kanila yan. Totoo po yan, sir. Sabi nga ni Lenlen, nakakatanggal ng kaba ng takot kasi may dagdag kaalaman. The intent of this show sa mga taga-subaybay namin is not to touch your emotion, Yes, sir. That's right. but Yeah. magdagdag kaalaman sa ulo, sa Yes. kaalaman, wisdom, knowledge, and understanding. Para pagdating ng time na kailangan mo yon, may mahuhugot ka. At hindi ka gagabayan ng iyong emotion. Many times, pag nanguna ang emotion, lalo sa babae, Sai, Yun. Yes, sir. Totoo Yun yan, na nga. sir. lalo sa babae, Rona, Yun. Yes, and sir. Ara, Totoo yan, sir. at mas lalo sa lalaki, ba Tony? Pag nanguna ang emotion, pangit ang decision. Yes, Bakit? sir. Amen. Emotions ang nauna eh. Yan, totoo yan, sir. Importante may kaalaman, may dagdag kaalaman para pag may problema, may mahuhugot tayo. Ngayon, ang tanong ko ngayon, Brother Tony, yung sinabi mo kanina, di ba? Pag may godly counselor, pakinggan natin, paano naman kung wala kang godly counselor? Di ba? Kawawa naman yung maging bunga ninyo. But sabi ko kanina, wala namang magulang naghahangad ng pangit na kinabukasan sa kanilang anak. Kaya nga maririnig natin sa mga magulang, di ba? Usually mga tatay, hayaan ko na lang tong anak ko na siya ang magbubuo ng mga nabigo kong pangarap sa buhay. Hoy. Di ba? Yes, Ibig sir. sabihin, ang gusto ng tatay na yon, bagamat kung sa tingin niya, ang buhay niya ay nawaldas niya, nasira niya ang kanyang buhay, ayaw niya na ang kanyang anak ay sumunod sa buhay niya na pangit. Ang tanong, anong batayan niya para sa kanyang anak? Di ba? Kung wala siya napapakinggan na tamang prinsipyo,
Anong batayan niya? Yung kanyang kaalaman, nawaldas na nga ang buhay niya eh. Kaya nga sinasabi niya, yung mga bigong mga pangako. Bigong pangako, Di ba? Na di na maitatago. Yun! Yun! Itatago. Yun. Kumbaga, gusto ko, yung mga unfulfilled dreams and aspirations ko sa buhay, matanda na ako. Anak ko na lang ang mag-a-accomplish ng mga yan. Anak, titiyakin ko, maganda ang kinabukasan mo. Maganda ang pangarap na tatay na yon. Ang tanong, anong batayan mo kung tatay ka man na nasa ganong kalagayan? Importante ang kaalaman mula sa salita ng Diyos. Amen. Yun That's yung right. sinasabi palagi, sir, lamang ang may alam. Lamang ang may alam ng tamang kaalaman. kaalaman. Yun. Bihira. Kasi maraming mga kabataan natin doon, alam sir, paano mag-propose, paano manligaw, Yun, pero yun. worldly way. Teka naman. Ito na naman tayo, Brother Sige, Tony. panatan nyo dyan. Ito na naman. Ang ganda-ganda pinag-usapan natin. Alam mo, ang babae talaga, magaling lumihis eh. Pero gusto ko yun, Ron, gusto ko yan eh. Kasi ang babae talaga, gusto nila marinig yung mga nakakakilig to the bones eh, di ba? Yes, Sa sir. mga nakakaranas sa Roy diba? ng proposal. Yun yung- ituloy mo, Yun Rona. yung ano kasi concept ng mga ay parang ito kasi, lalo na sabi nga sa comments sir pag pangit daw yung nagpaalam, hindi pinapansin, sabi ni Ma'am Noyce. Pero kapag gwapo, nagpapakyut. Yun, ibig sabihin, pag alam niya na yun may gusto sa kanya, nahalata niya, ayaw niya kasi medyo pangit o Medyo ano. pangit. Lumalayo siya. Lumalayo, sir. Pwede ba Pero pakuin ito- natin yan? Pangit na word. Hindi naman pangit. Hindi Yung pangit, hindi ayaw niya. kaaya-aya na lang. Hindi ka aya-aya. Parang parehas. Yun. Kaaya-aya. Pag hindi ka aya-aya, Yun. Susumbong kay nahalata ng pastor. babae na may gusto sa kanya, umiiwas siya. Dumidistansya. Umiiwas siya. yun. Pero pag yung lalaki nakita niya, kahit walang gusto sa kanya, Oo. siya ang may gusto, ay lumalapit ang babae doon. Lumalapit. Di ba, Sai? Yun. Amen. Ito na Kaya, yung yun na po sir, yung magsasabi ng sinabi mo kanina sir na hindi nga driven by principle, kung hindi sa emotion na kung ano lang yung nakikita sa mata, na napaka-dangerous yan sa lahat ng ating mga kabataan. Dahil yung itsura, nagbabago yan pagdating ng araw. Pero yung kalooban, yun yung pagdating ng araw kasi. pagdating ng araw. Di ba? Pag sikat ng araw, makita mo na lahat eh. Kasi maliwanag na eh. Kagabi, di siya tsura niya eh. Alam mo, importante yan. Yung sinabi mo na yun eh. Importante yan. Kasi ang habang buhay yan eh. Lifetime. Oh, yan. No Habang return, buhay. no exchange. Ano no? No return, no exchange. No return, no Hirap. exchange. Sabi ko kanina, may na-counsel akong mag-boyfriend. Sabi ko sa kanila, alam nyo, nagsasama na sila, magpakasal na kayo. Para sa mata ng Diyos at ng tao, legal kayo. Tama. Sir, kasi nag-iipon pa kami. Para saan? Huwag nyo paghandaan yung kasal. Paghandaan nyo ang buhay mag-asawa. So, yun ito sinasabi mo kayo na Rona eh. If it is out of emotion, abay, nakita mo lang lalaki, maganda yung babae. Di ba, Jeniel? Nakita mo. Bakit naman ano na kay Jeniel? Nananahilig sa tabi. Maganda wala. kami dyan, Mother Jeniel. Nakita ko lang kasi Jeniel eh. Oo. Tapos sir, sasabihin pa ng nasa paligid na hindi din driven by principle, uy, bagay kayo. Ay. Kaya, Macho. uy mo talaga. Bagay macho. kayo ha. Bagay kayo. Alam mo yung mga malakas makudyok ng ganyan. Yun. Pasabi-sabi kayo ng bagay kayo. Pag yan nagkatuluyan at nag-away, buti kung kayo ang hahanap dyan. Tama, sir. Di ba? Para Amen. yung joke nyo dyan, di ba? So, kailangan talaga, nasa tamang principles, ang hawak, ang pinapanindigan nila, tinatayuan nila. Amen. Totoo po yan. Kaya mga kapatid, magpasalamat po tayo dahil nakaka-receive po tayo ng mga counsel from our godly counselors. No, kanina nabanggit po natin, naging example, sila po ay nagbibigay po ng advice kung sino ang karapat-dapat sa bawat isa sa inyo. And at the same time, kung tayo rin po ay nakikitaan pa that hindi pa nakikita sa atin na we can produce the image of God, Wag muna. Huwag ka munang magsubok na manligaw. Huwag ka munang magsubok-subok na mag-chat-chat kung sino-sino. No? Alam niyo po, mga kapatid, no, itong minsan na ayaw natin, no? Pag tayo po ay nabigyan na ng warning, ayaw nating makinig. How much more kung ikaw ay papasok sa pagpapamilya? Yun. Yan, sige, sir. Mag-aasawa. Sige, sir. Yan, Tapos nakapakinig kayo ng mensahe from the Word of God, from our pastor. Yun. Tapos natamaan kayo, sigurado, pambihira, aalis kayo sa simbahan. Kung ganun pa lang, nasisita po kayo sa mga bagay na hindi po kaya-aya. Can you imagine, no, nakikita na hindi ka pa able
no, na maipakita sa iyo imahe ng Diyos. Hindi ka pa able na that you are spiritually or hindi ka pa enough na ikaw ay matured spiritually. Tapos kung sino-sinong mga pinagchat-chat mo, kinakausap, kapatid, no? Alam nyo, hindi po magandang maging ugali po yan sa mga kalalakihan. No? Pati Kahit sa sino na kababaihan. lang chinachat eh. Pati sa kababaihan. Kahit daw sa mga Yes, babae. sir. Kahit sa babae. Yun. Alam mo ba, Tony, maganda yung sinabi mo kanina eh. Yes, sir. Ngayon pala na binata at dalaga, matutunan sila makinig. Yes, sir. Napakahirap niyan. Kasi at least, kung nagkamali ka man, pwede ka pa umatras eh. Yun. Di pa kayo kasal eh. Tama, sir. Kaya pala sabi ni Sir Hiner, kaya nga tinigil ko nang mag-chat-chat. Siya na lang. Ikaw talaga kapatid, ha? Kasi Ayun. paano, Tony, pagkasal na sila, yung mga sinasabi na payo, ika nga, Yes. ano yan eh. Kumbaga, kahit tanggapin mo yan, masakit yan kasi may inaayos ka, may kinokorek ka. Nasa katayuan ka na wala ng atrasan. Totoo yan. Eh bago mo ayusin, bago mo ayusin ang sarili mo o sarili niya, dun sa lugar na hindi ka pa committed, Yeah. dun mo ihanda ang sarili mo. Kasi pag committed na kayo, nandyan na kayo, forced to good na ika nga. Yeah. That's right. So, wag sumama ang loob, young man and young lady, mga taga-subaybay yes, natin. Yes. Pag pinagsasabihan sila ngayon, Tama, oo. Yun. kasi pag napakasal na kayo, nandyan na kayo. That's right. Actually, Wala nang magpasalamat nga tayo dahil merong isang taong nagsisita sa atin dahil concerned sila sa atin. Kasi, alam niyo po mga kapatid, kung wala po nagsisita sa inyo, sino ang magpapaalala sa atin na hindi na pala maganda yung ating ginagawa? Kaya sa mga kalalakihan, kung nais natin na magpasunod tayo, dapat unang-una tayo na marunong tayong sumunod. Yun. Yan ang palagi kong sinasabi sa inyo. No? Kaya mga kapatid, magpasalamat po tayo. Ma'am Rona, may nais po kayong banggitin kanina. Sir, si Sir Hiner talaga, sir. Gabi yung ano niya. Pero babasahin ko lang, sir, yung sinabi po ni Josh po. Na ang sabi niya, yung approved, na wala yung... Eto, ma'am. And sabi niya na, Amen, the best po ang approved by God and not by man po. So, sa lahat ng mga viewers natin, lalo na nga sa ladies na naman, sir. Ano ko sa mga ladies kasi Ladies. babae ako, sir. Oh, sige, Oo. sige. Sinasabi kasi natin, sa inyo pala, wag natin kasi kawawan tong dalawa ko, sasama pa ako, sir. Tatatlo na kami. Natin. Sumama na kayong tatlo. Natin, Sumama na natin, kayong tatlo. natin, natin. Oo, Natin. sumama na kayong tatlo. Na tinitingnan palagi yung, Sama-sama. ay, ito approve by man. Kasi sinasabi, sige sis, ipag-pray mo na yan. Walang imposible sa Yun. Panginoon. Oh, yun yung pinupush na naniniwala tayo dyan, sir. Yan ba ay chapter 2 sa libro na sinasabi nyo last week na Ninja Moves? Ayun. Yun, sir. Naalala mo pa yun? Ay, Oo, syempre naman. naalala Ba't ito pa. na isang ligaw ko? Wala nga Inisip-isip ko tayo mga ninja moves na Wala sinasabi nga na yan namang eh. imposible. Kasi sir, nakatingin niya yung kung ano yung pleasing sa mata. Pero nakakalimutan yung approved by God. Oh, na hindi kasi yan bagay sa'yo dahil ganito ka. Kaya nga, sila yung bagay. Yung mga ganong bagay. O, na hindi dapat. At yun Mga ganong yung- bagay na hindi bagay. bagay. Yun. Kasi dapat ang basihan, tulad nga nung sinasabi niyo na nga, sir, na kung ano yung approve. Maganda yung na-comment na yun, sir, na approve sa Panginoon. Na minsan, approve na, nandyan na sa harapan nyo, inaayawan pa dahil Ayun, kasi hindi iba. approve sa kapaligiran. Yun. Sir Ray, may natawa ko dito sa nag-comment eh, yung kaibigan ko. Oh, sino? Sabi ni Brother Hiner, approved by Mama, approved by Papa, approved by Pastor. Konti na lang. Oh, yun! Brother Tony, lang. Brother Tony, ang sasamahan naman ni Hiner, di naman yung nanay niya, tatay niya, o si pastor eh. Ang importante, yung babae muna, Kung mag-approve. Sir, yun na lang inantay. Kausapin mo na kasi. Ikaw talaga kapatid. Oh. Amen, amen. Basta alam ko, may instruction na dyan. Yo. Oo. Di ba? Tama, sir. Kaya sa mga kabataan natin, so ito na yung pinag-usapan natin last week, sir. Walang kahirap-hirap mag-asawa ang kabataan na handang sumunod at magpasakop. Tama yun. Sumunod Amen. lang. Kaya maganda to sinabi ni Brother Joshua eh. Pag-approve by God, nasa tamang proseso po, nasa prinsipyo din. Kaya napakaganda po yan. Tama. Kaya mga kapatid, no, wala namang pong ibang paggagamitan ng Diyos to reveal kung ano man ang plano ng Diyos sa'yo. Siyempre, walang iba kundi yung man of God and the godly counselors na nakapaligid po sa atin. Kaya, Check.
kung tayo man ay patuloy po nakakapakinig po ng mga counsel sa mga sa ating pong paligid, wag na wag po natin kukontrahin, bagkus ipag-pray po natin. Hindi natin alam na yan palang nire-reveal ng Diyos sa matagal mo nang ipinagpe-pray. Kaya mga kapatid, no, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Same kind, no, hindi pa yan yung ninanais nating i-discuss sa mga points, marami pa yan eh. Kasi, Yes. nandito pa lang tayo sa isang point na ang Diyos ay gumagamit po ng tao para i-reveal ng Diyos ang plano niya sa'yo. No? Alam mo, Brother Tony, Yes, yan ang sir. mahirap pag maganda ang pinag-uusapan eh. Bilis. Ang Bilis ng bilis ng oras. takbo ng oras. Yes, sir. Eh, mantakin mo, 9:30 na. Oo nga, bilis. Oo, pambihira naman. Pero magpapatuloy tayo sa Yes, definitely. topic na ito pa rin. Definitely. Next episode. Yes. Diba? Kaya sa mga viewers po natin, huwag kayong mag-alala. Nabitin man kayo, mas maganda po na ipagpatuloy po natin to next Friday. Ma'am Rona, may nice wife. Sir, babasahin ko lang kasi napakaganda yung comment ni Ma'am Christy Tungwal. Don't make any decisions emotionally. Naka-all caps yan. But rather intellectually. Magandang reminder din po ito sa mga nagpapayo sa mga young people. We should continue to stand on the biblical principles. Thank Amen, amen. Siyempre, wala pong ibang may advice sa atin yung mga godly counselors po natin, kundi from the principle of the Word of God. Kaya magpasalamat kayo. Nasa advantageous side ho kayo. Kaya huwag ninyong kontrahin kung ano man ang kanila pong mga ina-advise sa bawat isa po sa atin. Alright, huwag kayong mag-alala. Next Friday, ituloy po natin yan at mag-shoutout po muna tayo. Alright? Yun. Okay, shout out sa mga nakasubaybay ngayong gabi. Gerson Revillosa, Anselma Rodil, Tresiete Jess, Giselle and the Ascom Boys, Pau Manayan, Melanie, Mean Nipay, Prechi Banjala, Sofia Esma, Duke Vincent Forbes, Curvy Undang, Marie Bisuelo, Marlon Yonal from Taiwan, Wow, amen. Dexon G. Guzman, John Kyle Benitez, Manor Miles, Leon Charlie Main, Margo E. Chavez, Pastor Hiner, Pastor Gomer, Dexter, Pastor Bernard, Pastor Ian, Pastor Jeder, Pastor Marvin, Ma'am Tess, Ma'am Chona, ilapit mo ang babasahin natin. Ma'am Radali Salmasan, ng Dubai, at si Ma'am Joy Rico and si Ma'am Joy Dumenden. At syempre po, ang viewers po natin ay umabot po tayo ng 130 peak Amen. viewers. Maraming Amen. salamat po. At syempre sir, gusto rin natin i-recognize yung mga team prep na nanood po, yung mga nag-send na mga pictures. Ayan. From Team Fearless po sa pangunguna ni Sir Emilio Daef. Ayun po. Thank you so much. At ganoon din po sa Team Steadfast sa pangunguna po ni Sir Ruel Giray. Amen. Thank you po. At ganoon din po sa Team Purposeful sa pangunguna naman po ni Sir Alfonso Owera. And last but not the least po, mula sa Team Patient, mula sa pangunguna naman ni Sir Jeniel. Ayun, thank you so much po sa mga nanood ng ating programa. Amen, amen. Maraming salamat sa Team Prep, no? Ipagpatuloy lamang po natin na manood tayo ng programa pong ito. Sigurado, pagpapalain tayo sa lahat ng desisyon na inyo pong papasukin, lalong-lalo na sa buhay pag-aasawa, buhay pagpapamilya. Huwag po kayo maglala. Well, shout out bago tayo magpaalam. Sir, kay Ma'am Ara muna. Ayun, muli maraming salamat po sa topic natin na napakaganda ngayong gabi. At syempre po, connection din po yan sa naging topic ng The Baptist Lunch last maganda Wednesday. yun. Yung sinabi nga Thy po doon will ni be Sir Jao na kung gusto mo ng pagpapala, thy will be done. Hayaan mo na Amen. ang Panginoon yung kumilos po sa lahat, pag-aasawa, lahat po ng bagay na yan. Lalong-lalo na po sa atin dito sa team preparation. Kaya nga, tayong mga dito sa grupo ng team prep, maaaring yun nga sinasabi natin, physical, kanina, binabanggit na gusto natin yung pleasing sa ating mata. Pero iba pala yung gusto ng Panginoon sa atin. Maaaring yung maganda sa kanila, maganda sa kay Ponching, maganda kay Ponching, ayun, hindi yun yung gusto ng Panginoon. Kaya nga, yun, hindi po. Kaya yun, maganda na ang lagi nating sasabihin is, thy will be done. Hayaan natin ang Amen, Panginoon. amen. Yun. Maraming so much salamat po. kay Ma'am Ara, Ma'am Rona. Ayun, maraming salamat sa lahat po ng viewers natin ngayong gabi at salamat sa mga napakagandang comments nyo. And
I hope na patuloy itong maging blessing sa bawat isa. At yung nabanggit kanina ni Sir Toning, bago ng topic natin about same kind, na maging kaparehas o parehas yung pananaw, parehas yung pagkakilala Amen. ninyo sa Panginoon. Nang sa ganon, parehas ang prinsipyo na tatayuan nyo Amen. sa pagpili. Sino ba ang karapat-dapat? Amen. Maraming salamat kay Ma'am Rona, Ma'am Sai. Yan, thank you po sa lahat po ng laging nanonood at sumusubaybay po sa The Preparation. Malaki pa kayong blessing sa amin. At gusto ko pong nagpapa-shoutout po ang CBBC Caloocan family. Hello Amen po, po, good evening amen. po sa inyo dyan, Pastor Team Rick. Caloocan. Ma'am Tang, hello po. At gusto ko rin po Ilan? batiin ng South family sa leader namin, Sir Chris Nyesa, at sa mga mothers and fathers po. Hello po, good evening po sa inyo lahat. At gusto ko rin pong batiin ang Team Patient na laging nanonood. Prayer po ninyo, nanonood pa rin po kayo. Amen. At see you po sa next episode next Friday. Hi, Mami. Graham, kumain ka na ba? Yun! Ang kapatid ko. Sir Roy. Shout out to you, Dionisio Almario, classmate ni Len yan, na nasa Saudi Arabia, na masugid na taga-subaybay natin. Dionisio, shout out to you. And of course, lahat ng kasama ko sa Philippine Navy, Amen. sa mga bagong report ng mga junior officers, mga ensigns, kung meron man sila nakapag-lock in ngayong gabi, keep tuning in, pass the link sapagkat ito ang kailangan ninyo. And as usual, Sister Christy, I love you to the max. Special shout out. Yun, special shout out. Ito, special comment din. Sabi ni Ma'am Muriel, Amen. Thank you very much. Ngayon, alam ko na kung sino ang pipiliin ko kung mag-aasawa ako. Ay, nagkasasama. Ayos talaga. Ayos talaga, Ate Muriel. Shout out po sa mga prayer warriors Hello na po. patuloy pong nananalangin sa ating pong mga kapatiran dito po sa ating pong simbahan. Well, anyway po, no, naway ang bawat isa po sa atin ay pinagpala. See you next episode sa ating pong programang The Preparation! And God bless us all. See you next episode! As we share each other's lives. Oh, there's nothing as sweet as fellowship. As we share each other's lives, we give our hearts to each other. You can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's hearts. Oh, there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's heart. Fellowship